Ito ang mga pinakabatang tao na nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Ito ang batas na kailangan ng Pilipinas. Mga Lodi, simulan na natin. Ito si Mackenzie Shirila, 17 taong gulang, na nahatulang guilty sa kasong murder matapos ang isang car crash na ikinamatay ng kanyang boyfriend at ng kanilang kaibigan. Ang boyfriend ni Shirila na si Dominic Russo at ang kaibigan nilang si Davion Flanagan ay parehong sakay ng sasakyang minamaneho niya nang bumangga ito sa pader ng isang commercial building sa Cleveland. Sa lakas ng impact, halos imposibleng may makaligtas. Ngunit sa kabila ng matinding aksidente, si Shirila lamang ang nakaligtas. Sa una, inakala ng mga investigador na isa lamang itong trahedya. Ngunit habang lumalalim ang kanilang investigasyon, natuklasan nilang matagal nang may alitan sina Shirila at ang kanyang boyfriend na si Dominic. She tried to break into his house. Correct. Ayon sa mga investigador, sinadya umano ni Shirila na ibangga ang sasakyan upang patayin ang kanyang boyfriend. Sa kasamaang palad na damay at nasawi rin ang kanilang kaibigan na si Davion Flanagan. You see her driving very calmly and making the right turn, and then all evidence indicates she immediately put the pedal to the metal and drove straight into a building at 100 miles per hour. I think those really demonstrated to us that this was no accident. Ayon sa hukom, malinaw na intensyonal ang ginawang pagbangga sa pader. Lumabas din sa investigasyon na ilang araw bago ang insidente ay pinag-aralan umano ni Shirila ang rutang dadaanan at kung paano niya maisasagawa ang pagbangga upang matiyak na mamamatay ang kanyang boyfriend. Dahil dito, mga Lodi, nahatulan siya ng guilty sa 2 bilang ng murder. Count 1. Finds the defendant, Mackenzie Shirila, guilty of murder, to wit Dominic Russo. Wala nang nagawa ang dalaga kundi ang umiyak habang siya ay pinoposasan sa loob ng korte. 2. Finds the defendant, Mackenzie Shirila, guilty of murder, to wit Davion Flanagan. At ayon sa maraming ulat, dahil sa haba ng kanyang sentensya, pumasok siya sa kulungan bilang isang dalaga at posibleng lumabas na isa ng matanda. Families of Dom and Davion, I'm so deeply sorry. I hope one day you can see I would never let this happen or do it on purpose. I wish I could remember what happened. I'm just so sorry. I'm heartbroken. There was no medical condition that caused this as an accident. There was no mechanical failure of the car. A failed suicide attempt is not a defense to murder. There's a very good likelihood, Mackenzie, that you will spend the rest of your life in prison. She's sentenced on count 1, 15 years to life. Count 2, 15 years to life, to be served concurrent to each other. Ito si Aiden Fucci na nahatulang guilty sa pagpatay sa kanyang kaklase sa edad na 14 years old. Having fun in a cop car. Yep. Walang kaawa-awang pinatay ni Fucci ang kanyang kaklaseng babae na 13 years old lamang sa pamamagitan ng pagsaksak dito ng mahigit 114 times. Kalaunan natagpuan ang bangkay ng biktima sa Florida. Nang maaaresto si Fucci, may lakas pa siya ng loob na mag-video sa Snapchat na tila ipinagmamalaki pa ang kanyang ginawa. Ang video ring iyon ay kalaunang ginamit ng mga investigador bilang bahagi ng ebidensya laban sa kanya. That Snapchat that you did was not very smart. That's all over. You're all over the internet everywhere. This is serious. It's very serious. This is no joke. This is your whole life. Your whole life. And yours. And ours. Sa isang CCTV footage, makikita pang magkasama si Fucci at ang 13-year-old na biktima. Ngunit makalipas lamang ang 9 minutes, makikita nang tumatakbo si Fucci palayo sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ng kawawang babae. 114 stab wounds, 49 defensive wounds, 35 wounds to the head and neck, 29 to the back and shoulder, and 6 fatal wounds. Dahil sa matitibay na ebidensya, mabilis siyang napatunayang guilty at nang basahin ng hukom ang kanyang sentensya. Having entered a plea of guilty to the crime of first-degree murder, I sentence you to life in prison. Because of your age, you are eligible for review of the sentence in 25 years. Halos hindi na makagalaw ang binatilyo sa kanyang narinig. Ito sina Jeremy Goodale at Willard Miller. Sa edad na 16 years old, pareho silang nahatulang guilty sa pagpatay sa kanilang high school Spanish teacher. Ayon sa mga ulat, nagsimula ang lahat dahil lamang sa isang mababang grado. We then moved her off of the trail where I then struck her and she died as a result. Parehong nag-aaral sina Miller at Goodale sa Fairfield High School sa southeastern Iowa kung saan nagtuturo ng Spanish si Nohema Graber. Isa si Miller sa kanyang mga estudyante. Matapos makatanggap ng mababang grado mula kay Graber, pinlano umano ni Miller kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Goodale na patayin ang kanilang guro.
Araw-araw na naglalakad si Graber sa Chautauqua City Park at alam ito ng dalawang binatilyo. Sinundan nila ang kanilang guro at naghintay ng tamang pagkakataon upang tambangan siya. Here she comes, and she walked by and hit her in the back of the head, and then I said, we should make sure she's dead, so we hit her a couple more times. Nang dumating ang pagkakataon, kinaladkad nila si Graber papasok sa kakahuyan at paulit-ulit siyang hinampas gamit ang isang baseball bat hanggang sa mawala ng buhay. Hide the body, bury the body, save the body. At that time, we were going to hide the body. I guess in our arrogance, kind of assumed that nobody would ever find her. Hindi nagtagal na aresto ang dalawang binatilyo. Ayon sa mga dokumento ng korte, isang testigo na nakakakilala kay Goodale ang nagbigay sa mga pulis ng mga Snapchat messages na nag-uugnay kina Goodale at Miller sa krimen. Isa sa mga mensahe ay nagsasabing sa POV, ikaw ang Spanish teacher ko at ito na ang huling bagay na makikita mo. Sinundan pa ito ng isa pang mensahe na nagsasabing time to hide a body. Kalaunan, umamin si Jeremy Goodale sa kanyang kasalanan at tumestigo laban sa kanyang matalik na kaibigang si Willard Miller. I understood that he had the intent to kill Mrs. Graber. What is your plea to murder in the first degree, guilty or not guilty? Bago basahin ang kanyang sentensya, nabigyan si Goodale ng pagkakataong magsalita sa harap ng hukom. I've had time to think on what to say, and I'm sorry. Truly sorry. Every day I wish I could go back and stop myself. I can't comprehend losing a loved one in such an awful way. Makalipas nito, ibinaba ng hukom ang kanyang hatol. Defendants shall be sentenced to life with the possibility of parole after 25 years. Samantala, humingi rin ng paumanhin si Willard Miller bago siya hatulan. I would like to take this opportunity to wholeheartedly accept responsibility for the role that I've played in the murder of Nahima Graber. To the family, I'm sincerely sorry for the distress that I've caused you and the devastation. And I ask that I'm given a chance, and I don't want to be institutionalized. I don't want to be in so long that I forget about what mattered, where I come from, and I look forward to getting through this. Ngunit habang binabasa ng hukom ang mga huling salita, The defendant, Willard Noble Chady Miller, should be sentenced to life with the possibility of parole after 35 years. at ang kanyang sentensya, mapapansin na tila wala man lang emosyon o pagsisisi sa kanyang mukha. Ito sina Rachel Shoaf at Sheila Eddy na kapwa humarap sa korte dahil sa pagpatay sa kanilang matalik na kaibigan noong sila ay 16 years old pa lamang. Their scheme was to hide knives on their bodies and to attack Skylar at an agreed-upon moment. Nangyari ang kaso sa Star City, West Virginia. Magkaibigan sina Shoaf, Eddy at ang 16-year-old na si Skylar Nice. Ngunit ayon sa mga ulat, dumating sa punto na hindi na gusto ni na Shoaf at Eddy ang kanilang kaibigan. Sa halip na putulin na lamang ang kanilang pagkakaibigan, gumawa sila ng isang nakakatakot na plano ang patayin si Skylar. Sheila Eddy and Rachel Shoaf carried out that plan. Together they stabbed and killed Skylar. Matapos umamin si Rachel Shoaf sa kanyang ginawa, agad na naaresto ang dalawang dalagita. Pumayag si Shoaf na umamin sa kasong second-degree murder kapalit ng kanyang pakikipagtulungan sa mga investigador at ng pagbibigay ng testimonya laban kay Sheila Eddy. I'm so sorry. I don't know if there's a proper way to make this apology because there are not even words to describe the guilt and remorse that I feel each day for what I've done. I hurt the Nice family and those who love Skylar. I hurt my parents and shamed my family. May God bring eternal peace to Skylar and the entire Nice family. Matapos maaprubahan ang plea agreement, binasa ng hukom ang kanyang sentensya. Rachel Shoaf, it is the sentence of the court that you be imprisoned in the West Virginia State Penitentiary for a period of 30 years. Dahil sa kasunduang iyon, binigyan si Shoaf ng posibilidad na makapag-apply para sa parol matapos ang 10 years. At ngayon naman panahon na upang harapin ni Sheila Eddy ang kanyang magiging kapalaran sa korte. Sentence of the court that you be imprisoned in the West Virginia State Penitentiary for the rest of your natural life. That sentence is technically with mercy, which makes you eligible for parole after you have served 15 years. At diyan nagtatapos ang ating listahan ng mga pinakabatang tao na nahatulan ng habang buhay o napakahabang pagkakakulong dahil sa kanilang mga karumal-dumal na krimen. Ang mga kasong ito ay nagpapaalala na ang isang maling desisyon ay maaaring tuluyang magbago ng buhay, hindi lamang ng mga biktima, kundi pati na rin ng mga gumawa ng krimen. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng documentary content, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para hindi mo mamiss ang ating mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panonood mga Lodi. Hanggang sa susunod nating video.